Winakasan ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ang 6 na bangkang Iranian sa kipot ng Hormuz. Kaya pumasok na sa pinakamapanganib na yugto ang krisis sa sigalot laban sa Tehran. Ngayong Lunes, ika-4 ng Mayo, 2026 naganap ang aksyon habang sinusubukan ng Central Command na magbukas ng ligtas na ruta para sa mga barkong pangkalakalan sa ilalim ng Proyektong Kalayaan. Sumugod daw ang mga bangkang konektado sa Iran laban sa mga barkong pinoprotektahan ng US kasabay ng pag-atake ng drone at misil sa operasyong Amerikano. Mabilis ang tugon. Tinamaan ng Apache at Seahawk helicopters ang 6 na sasakyang pandagat bilang malinaw na mensahe sa revolusyonaryong gwardiya na hindi sila uurong sa daanan. Ikukuwento ko lahat yan pero siguraduhin mo muna nakasubscribe ka sa channel para laging updated sa real-time na impormasyon at pinakamataas na kalidad ng pamamahayag ayon sa pamantayan ng kredibilidad, Milson Alves. Ayon kay Admiral Brad Cooper, commander ng Central Command ng Estados Unidos, ang mga bangkang ito ay hindi lang basta umiikot sa reyon. Kasama sila sa tangkang Iranian na pigilan ng Proyektong Kalayaan na naglalayong gabayan ng mga barkong pangkalakal sa isang lugar na may pinatibay na seguridad sa karagatan ng Oman. Itinayo ang operasyon matapos ang ilang linggo ng pagharang ng Iran kung saan daan-daang sasakyang dagat ang naipit sa Persian Gulf at libu-libong tripulante ang walang malinaw na paraan ng paglabas. Simple lang ang utos ng Amerika. Protektahan ng mga sibilyang barko, buksan ang koridor at pigilan ng maliliit na armadong sasakyang dagat na gawing isang patibong sa dagat ang ruta. Ang mahalagang punto ay tinrato ang 6 na bangka bilang agarang banta. Ayon sa Central Command, nagpakawala ang mga puwersang Iranian ng mga cruise missile, drone at maliliit na bangka laban sa mga barkong nasa ilalim ng proteksyon ng Amerika. Sinabi ni Cooper na napigilan ang mga banta gamit ang eksaktong paggamit ng mga munisyong pandepensa. Ayon sa Washington, lumampas sa hangganan ng mga bangkang iyon. Hindi yon mga karaniwang bangkang naligaw sa dagat. Bahagi yon ng isang kalkuladong presyon para subukan kung hanggang saan tatanggapin ng Estados Unidos ang pananakot ng Iran sa kipot. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmadong bilang ng mga namatay sa 6 na bangka ng Iran. Kinumpirma ng militar ng Estados Unidos ang pagkawasak ng mga sasakyang dagat pero hindi naglabas ng bilang na nasawi. Mahalaga ito dahil kahit walang bilang, hindi nababawasan ang bigat ng krisis sa dagat. Umalis ang hukbong dagat ng Amerika sa pagbabantay at nagsagawa ng direktang aksyon laban sa mga sasakyang dagat na ayon sa Washington, nagbabanta sa mga komersyal na barko. Mula doon, nag-iba na ang tono ng mensahe. Maaring subukan ng Iran na gumamit ng mabilis na bangka para maghasik ng takot sa kipot. Pero bawat agresibong paglapit na yon ay maaring agad na sagutin. Ang mga bangkang ito ay bahagi ng kilalang taktika ng revolusyonaryong gwardiya. Paggamit ng maliliit, mabilis at mahirap sundang mga sasakyang dagat para palibutan, takutin o gipitin ang mas malalaking barko. Sa halip na harapin ng direkta ang isang destroyer, madalas na umaasang Tehran sa bilis, dami at pangaasar. Isa itong digmaan ng nerbiyos sa dagat. May isang bangka na lumilitaw, isa pa ang lumalapit at ang pangatlo ay humaharang sa ruta. Layunin nitong magdulot ng kalituhan para mapatigil ang kalakalan, tumaas ang panganib sa mga kumpanya ng seguro at may kayat ang mga kumpanya ng pagpapadala na iwasan ang kipot ng Hormuz. Ganito ang presyon na sinubukang basagin ng Proyektong Kalayaan. Ang kipot ng Hormuz ang sentro ng alitang ito dahil ito nag-uugnay sa Golpo ng Persia, Golpo ng Oman at Dagat Arabiko. Kung sino ang may kontrol sa daanan, siya rin ang may kontrol sa bahagi ng presyon. Sinundan niya kung paano nakatawid ang 2 barkong pangkalakal na may bandila ng Amerika sa kipot at nagpatuloy sa kanilang biyahe. Ipinakita ng Central Command ang tagumpay bilang unang patunay na gumagana ang koridor. Kasabay nito, itinanggi ng Iran na may mga barkong pangkalakal na tumawid sa lugar at itinanggi rin nila ang pagkawala ng mga barko. Karaniwan ang pagtatalo ng bersyon kapag may sagupaan ng militar, isang panig nagpapakita ng kontrol, ang kabila iiwas sa imahe ng pagkatalo. Pero ang datos sa operasyon ay laban sa Tehran dahil ang pagdaan ay inihayag ng Estados Unidos, binuksan ang koridor at hayagang nagbabala ang komandong Amerikano na dapat lumayo ang mga puwersang Iranian. Ang ginagawa ng mga bangkang iyon ay hadlangan ng pagbubukas ng ruta.
Dumating sila habang sinusubukan ng Washington ilipat ang mga barkong protektado ng mas malalaking estruktura kasamang destroyer, helicopter, sasakyang panghimpapawid, drone, elektronikong pakikidigma at submarino. Layunin ng Amerika na lumika ng mas malawak at protektadong lugar na may maraming antas ng depensa, hindi lang mag-escort ng isang barko upang hindi makapili ang Iran ng nakahiwalay na target at gawing pananakot ang pagtawid. Ang tugon gamit ang mga helikopter na Apache at Seahawk ay nagpapakita na nagpasya ang Estados Unidos na harapin agad ang taktika ng mga bangka. Ginagamit ang mga sasakyang panghimpapawid na ito para subaybayan ang galaw sa dagat at tumugon sa banta na malapit nang hindi umaasa sa malalaking barko. Ayon sa ulat ng Amerika, sila ang responsable sa paglubog ng 6 na sasakyang dagat nitong Lunes. Hindi layunin ng sakupin ng teritoryo o palawakin ang digmaan sa lupa. Layunin nitong pigilan ang maliliit na unit ng Iran sa pag-atake o pagharang sa sibilyang barko sa muling pagbubukas ng kipot. Ang dahilan ng aksyon ay may kinalaman din sa panganib sa tao. Ang proyektong kalayaan ay iniharap ni Trump bilang isang makatong operasyon para mailigtas sa mga barko at tripulante na naipit sa riyon. Ayon sa mga pagtatayang binanggit sa internasyonal na media, mahigit 850 barko at humigit kumulang 20,000 na mandaragat ang naipit sa Golpo mula ng tuluyang maisara ang ruta. Sa ganitong sitwasyon, bawat bangkang ipinapadala ng Iran para gipitin ang mga barko ay hindi lang nagpapalakas ng presyon sa Washington. Naglalagay ito ng presyon sa mga manggagawa sa dagat, kumpanyang transportasyon, pamilya ng tripulante at bansang umaasa sa enerhiyang dumadaan sa Hormuz. Pinatunayan ng kasaysayan na ang mabilis na bangka ay nagiging seryosong problema kapag ginagamit ng mga puwersang bumabawi sa kahinaan nila sa dagat sa pamamagitan ng provokasyon at sabayang pag-atake. Noong Abril 18, 1,900 at 88 sa Operasyon Prey Mantis, sinalakay ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang mga target ng Iran sa Golpo. Sa Golpo ng Persia matapos masira ang frigate na USS Samuel B. Roberts dahil sa isang mina. Sa labanan, sumali ang mabilis na barko ng Iran at inatake ang komersyal na target. Matindi ang tugon ng Amerika at nag-iwan ng makasaysayang bakas. Kapag ginagamit ng Teheran ang dagat sa pamimilit, madalas tumutugon ng Washington para ibalik ang kalayaan sa paglalayag. Naranasan din ng ibang bansa ang ganitong banta sa dagat. Sa loob ng maraming taon, kinaharap ng Sri Lanka ang mga maliliit at mabilis na bangka ng mga tigre ng dagat, sangay pandagat ng mga tigre ng Tamil na gumagamit ng bilis at ataking parang bubuyog laban sa mas malalaking unit. Sa Dagat Pula, gumamit ang mga puwersang konektado sa Houthi ng bangka, drone at mga improbisadong kagamitang pandagat para bantaang ang kalakalan, kaya pinalawak ng Estados Unidos at mga kaalyado ang proteksyon sa dagat. Palagi magkakapareho ang pattern. Ang mga grupong may limitadong kakayahang konbensyonal ay ginagawang mahal, delikado at sensitibo sa politika ang isang ruta. Pinipigilan ng mas malalakas na hukbong dagat ang paggamit ng espasyong iyon bago humantong sa pagharang dahil sa takot. Ngayon, mapapasyang susunod na hakbang. Kapag nagtagumpay ang proyektong kalayaan na panatilihing bukas ang koridor, mas maraming barko ang susubok lumabas ng Golpo ng Persia gamit ang ruta sa karagatan ng Oman. Pero ang mga kumpanya ng pagpapadala ay malamang na mag-ingat pa rin dahil nananatiling delikadong lugar, may babala tungkol sa mga minang hindi pagganap na na-neutralisa malapit sa mga tradisyonal na ruta. Ibig sabihin, hindi pa nito tinatapos ang krisis. Binubuksan nito ang susunod na yugto. Subukan kung sapat ang proteksyon ng Amerika para mahikayat ang pagbabalik ng kalakalan sa dagat. Para sa Iran, higit pa sa taktikal, nakabiguan ang pagkawala ng 6 na sasakyang dagat. Ipinapakita nitong nakatagpo ng direktang hadlang ang estratehiya ng pananakot gamit ang mga mabilis na bangka. Para sa Estados Unidos, naging patunay ng kontrol ng operasyon. 2 barkong pangkalakalang dumaan, naharang ang mga bangka at naneutralisa ang mga kalabang sasakyang dagat. Para sa Revolusyonaryong Gwardiya, mas kumikitit ang kanilang mga pagpipilian. Kung umatras sila, mawawala ang kwento ng pagiging dominante nila sa Hormuz. Kung ipilit nila, maaring masira pang iba nilang unit sa harap ng lahat. Ngayon, ang krisis ay nakasalalay sa tanong, tatanggapin ba ng Iran na mawala ang kontrol sa takot sa rutang iyon o magsusubok sila ng bagong mga hakbang? Tuloy pa rin ang mga provokasyon laban sa hukbong dagat na kitang hindi aatras. Ako si Milson Alves, isang internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Ang mga news link ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.